Nagningning ang mga mata ni Amara habang naglalakad siya sa aisle, suot ang kanyang puting bestida na pinangarap niya habang buhay. Naroon si Dion sa dulo, naghihintay. Ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw sa isang maulap na umaga. Ito ang araw na matagal niyang hinintay, ang simula ng kanilang happily ever after. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig at pag-asa, ngunit may kakaiba. Habang lumalapit siya, may napansin si Amara sa mga mata ni Dion. Isang anino ng pag-aalala, isang hindi maipaliwanag na lamig na mabilis nawala sa ilalim ng kanyang ngiti. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay pagod lang si Dion sa mga paghahanda. Ngunit ang munting butil ng pagdududa ay naroon na, nagtanim sa kanyang isip. Sumapit ang gabi. Pagkatapos ng isang masayang ngunit nakakapagod na reception, mag-isa na si Amara at Dion sa kanilang silid tahanan. Inaasahan ni Amara ang init, ang lambing, ang simula ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Lumapit siya kay Dion, hinawakan ng kanyang kamay. "Mahal, pagod ka ba?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Dion, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Medyo, napagod lang ako sa maghapon," sagot niya, at marahan niyang inalis ang kamay niya. "Matulog na tayo, Amara. Maaga pa bukas." Hindi niya niyakap si Amara. Hindi rin niya hinalikan. Tumalikod lang siya at humiga. Naramdaman ni Amara ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Ito ba ang pinapangarap niyang gabi? Ito ba ang simula ng kanilang pag-ibig? Ang kanyang mga mata ay nangilid sa luha, ngunit pinilit niyang pigilan. Marahil ay pagod lang talaga si Dion. Tulad ng sabi niya, kinabukasan, lumabas si Amara sa kusina, handang maghanda ng almusal. Naabutan niya si Aling Corazon, ang ina ni Dion, na abala sa pag-aayos ng mesa. Isang matikas na babae si Aling Corazon, may tindig ng isang reyna, ngunit ang kanyang mga mata ay parang laging may sinusuri. "Magandang umaga po, Nanay Corazon." Bati ni Amara, masigla. "Ako na po ang maghahanda ng almusal ngayong umaga." Ngumiti si Aling Corazon, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ay Amara, salamat anak, ngunit ako na ang bahala rito. Sanay na si Dion sa aking luto at meron kaming sariling sistema dito sa bahay." Nagulat si Amara. Nais niyang maging mabuting asawa, ngunit parang sinasara na agad ang pinto. "Pero nanay, gusto ko rin po sanang maging kapaki-pakinabang." "Maiintindihan mo rin sa pagtagal, Amara," sagot ni Aling Corazon, at binalingan na niya si Dion na noon ay kakababa lang. "Anak, kain na tayo. Pinaghandaan kita ng paborito mo." Kumunot ang noo ni Amara. Sa buong almusal, napansin niya ang kakaibang pag-uugali ni Dion. Ngingiti siya sa ina, susunod sa bawat utos nito. Ngunit kapag nagtama ang kanilang mga mata ni Amara, muli na naman siyang makakakita ng lamig. Para siyang isang robot na sumusunod sa mga programang inilatag ng kanyang ina. Nang matapos silang kumain, tumayo si Amara upang maglinis. "Tapos na po akong kumain," sabi niya. Ngunit muling nagsalita si Aling Corazon. "Amara, huwag kang aalis sa mesa hanggat hindi pa ako nakakatapos. Isa iyan sa mga patakaran dito sa bahay. Mahalaga ang paggalang sa oras ng pagkain." Naramdaman ni Amara ang pamumula ng kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay isang bata siya na pinagsasabihan. Tumingin siya kay Dion, umaasang makakita ng suporta, ngunit umiwas lang ito ng tingin. Pagkatapos ng almusal, habang nag-aayos ng pinaglutuan, napansin ni Amara ang isang lumang kahon sa ilalim ng lababo. Puno yon ng mga lumang papel at litrato. Kinuha niya ang isang litrato ng pamilya Reyes. Nakangiti si Aling Corazon at naroon si Dion, mas bata at mas masaya. Ngunit may isang lalaki sa litrato, mas matanda, na may malungkot na mga mata. Hindi niya ito kilala. Bigla, naramdaman ni Amara ang isang kamay sa kanyang balikat.
Napatigil siya sa gulat. Si Aling Corazon yon, ang kanyang mga mata ay matalim. Amara, huwag mong pakialaman ang mga gamit na hindi sa iyo. Mabilis na kinuha ni Aling Corazon ang litrato at ibinalik sa kahon. Pagkatapos, marahas niyang isinara ang kahon at inilayo sa paningin ni Amara. Mga lumang kalat lang yan, wala kang dapat alalahanin. Gabi na. Nakahiga si Amara sa kanyang higaan, mag-isa pa rin. Ang mga butil ng pagdududa ay lumalaki, nagiging maliliit na bato sa kanyang puso. Nagsimula siyang magtanong. Ano ang nangyayari sa pagitan ni Dion at ng kanyang ina? Bakit napakalamig ni Dion sa kanya? At sino ang lalaking iyon sa litrato? Bigla, may narinig si Amara. Mula sa silid ni Aling Corazon, nakalapit lang ng kanilang kwarto, may narinig siyang mahihinang bulungan. Hindi niya malaman kung ano ang sinasabi, ngunit may kakaiba sa tono ng boses ni Aling Corazon, parang nagtatago ng galit at kontrol. Narinig din niya ang mahina, halos walang boses na pagsagot ni Dion. Ang tunog ay puno ng tensyon at hindi maipaliwanag na takot. Nagising si Amara kinabukasan na may mabigat na pakiramdam. Ang mga bulungan kagabi ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Ano ang pinag-uusapan nila ni Dion? At bakit umiiyak si Dion? Ang lalaking pinakasalan niya ay tila isang estranghero na ngayon. Bumaba si Amara sa kusina. Naghahanda si Aling Corazon ng almusal. May amoy na ng kape at tinapay, ngunit hindi iyon nakakapawi sa lamig sa kanyang dibdib. Sumubok siyang muling maging kapaki-pakinabang. Nanay Corazon, ako na po ang magtitimpla ng kape. Alok ni Amara. Hindi na, Amara. Alam ko na ang timpla ni Dion. Hindi niya gusto ang matamis. Mabilis na sagot ni Aling Corazon. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. At saka, hindi yan ang tamang baso para sa kanya. Iyan ang baso ng yumaong tatay niya. Pakiramdam ni Amara ay sinadyang iparamdam sa kanya na siya ay labis-labis. Nasaan si Dion sa mga oras na ito? Nais niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit ang boses ni Aling Corazon ay puno ng awtoridad na tila hindi na siya makakahinga. Maya-maya, bumaba si Dion. Hindi siya ngumiti kay Amara. Diretso siyang naupo sa harap ng mesa at nagsimulang kumain. Pinilit ni Amara na ngumiti sa kanya, ngunit tiningnan lang siya ni Dion at umiwas. Habang kumakain, narinig ni Amara ang pagtunog ng cellphone ni Dion. Kinuha niya ito at nakita ni Amara ang pangalan ng kanyang ina sa screen. Ngumiti si Dion, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang sagutin niya ang tawag. Ang kanyang boses ay naging malambing, puno ng paggalang at halos pagkatakot. Opo, nanay. Opo. Naiintindihan ko po. Hindi po mangyayari iyon. Sige po, nanay. Mabilis niyang ibinaba ang tawag nang makita niyang nakatingin si Amara. Ang kanyang mukha ay namutla. Si nanay lang, Amara. Nagtatanong lang kung nakakain na tayo. Ngunit bakit ganito ang reaksyon niya? Parang takot na takot si Dion sa kanyang ina. Kinagabihan, hindi na nakayanan ni Amara ang bigat ng kanyang dibdib. Lumabas siya sa hardin at tinawagan ang matalik niyang kaibigan, si Maribel, na isang nurse sa isang kilalang ospital. Maribel, mahina niyang simula. Pakiramdam ko, may mali. Nakinig si Maribel sa bawat salaysay ni Amara. Ang lamig ni Dion, ang matinding pagkontrol ni Aling Corazon, ang mga patakaran, ang bulungan kagabi. Ara, seryoso ka ba? Hindi normal yan, sabi ni Maribel. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. May kakaiba dyan sa pamilya ng asawa mo. Kailangan mong mag-ingat. Pero ano ang gagawin ko? Si Dion, ibang-iba siya. Hindi ko na siya kilala. Bulong ni Amara, ang luha ay nagsisimula ng umagos. Para siyang puppet ni Nanay Corazon. Huwag kang susuko, Amara, sabi ni Maribel. Dapat mong alamin ang totoo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. May mga koneksyon ako sa ospital.
Baka makatulong ako sa pagkuha ng impormasyon kung kailangan. Ang mahalaga, huwag kang magpapaloko. Habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay, dumaan si Amara sa library ni Dion. Hindi niya napansin na bukas ang isang lumang drawer. Sumilip siya at nakita niya ang isang tumpok ng mga lumang papel. May mga pangalan at petsa at ang salitang Reyes D ay paulit-ulit na nakasulat. Mga medical records ang mga iyon, ngunit ang petsa ay napakatagal na. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga iyon. Naramdaman niya ang isang lamig na gumapang sa kanyang likod. Napalingon siya at nakita niya si Aling Corazon na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Amara, ano ang ginagawa mo sa mga gamit na yan? Bulong ni Aling Corazon. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng pagbabanta. Mabilis niyang kinuha ang mga papel sa kamay ni Amara. Hindi ka dapat nagpapakialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Amara. Mula sa silid ni Dion, narinig niya ang mahihinang hikbi. Hindi ito ordinaryong yak. Ito ay tunog ng matinding sakit at kalungkutan. At maya-maya, narinig niya ang boses ni Aling Corazon, bumubulong. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit ang tono ay puno ng pag-aaliw, ngunit may bahid din ng kontrol. Sige na anak ko, huwag ka nang umiyak. Nandito lang si nanay. Walang sino man ang makakakuha sa iyo mula sa akin. Walang sino man. Naramdaman ni Amara ang lalamunan niya na siya. Ang mga bulungan ay parang sumisigaw sa kanyang tenga. Ang isang malaking anino ay lumalabas na sa bahay ng kanyang pinapangarap na pag-ibig. Ang mga bulong ni Aling Corazon kagabi ay nagdulot ng malalim na pagkabahala kay Amara. Walang sino man ang makakakuha sa iyo mula sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Hindi niya na kayang baliwalain ang mga senyales. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, sinubukan ni Amara na muling kausapin si Dion. Dion, mahal, may gusto lang akong itanong sa'yo. Tungkol kay Nanay Corazon, pakiramdam ko may kakaiba sa pagtrato niya sa'yo. Ibinaling ni Dion ang tingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Wala kang dapat alalahanin, Amara. Ganoon lang talaga si nanay. Mahal niya lang ako. Pero, hindi ka ba napapansin na masyado siyang nakikialam sa buhay natin? Sa ating dalawa? Giit ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. At bakit ka umiiyak kagabi? Narinig ko kayo ni Nanay Corazon. Biglang bumangon si Dion. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huwag kang magpapakialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Amara. Masyado kang mapagduda. Nagkakamali ka lang ng iniisip. Huwag kang gumawa ng problema dito sa bahay. Pagkatapos ay umalis siya ng padabog. Iniwan si Amara na tulala at nasasaktan. Ang mga salita niya ay parang sampal sa kanyang mukha. Wala ba siyang karapatang magtanong? Hindi ba siya asawa? Naramdaman ni Amara ang matinding kalungkutan. Ngunit kasabay niyon ay ang isang matinding determinasyon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin kay Dion na tila isang bilanggo. Habang naglilinis sa silid ni Dion, nakita ni Amara ang isang lumang business card na nakalagay sa ilalim ng kanyang bedside table. Nakasulat doon ang pangalan at numero ng isang Aling Nena, dating kapitbahay. Marahil ito ay isang pahiwatig. Kinagabihan, lihim na lumabas si Amara sa bahay, nagkunwaring magpapahangin. Tinawagan niya si Aling Nena. Matagal bago sumagot ang matanda, ngunit nang marinig ang pangalan ni Amara at ang address ng mga Reyes, agad na pumayag itong makipagkita. Nagkita sila ni Aling Nena sa isang liblib na parke. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena habang nakikipag-usap. Amara, mag-ingat ka. Mapanganib si Aling Corazon. Noong araw, kontrolado niya ang lahat, pati ang asawa niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Amara. Ang kanyang puso ay kumakabog.
Ang tatay ni Dion. Hindi siya basta namatay lang, Amara. Bulong ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Matagal na siyang sinasaktan ni Aling Corazon. Hindi pisikal, kundi sa salita, sa isip. Pinaghihirapan niya ang tatay ni Dion, kaya nagkasakit siya sa puso. Sabi-sabi, hindi aksidente ang pagkamatay niya. Nanlamig si Amara. Hindi aksidente? Ang lalaking may malungkot na mga mata sa litrato, hindi siya basta namatay? At si Dion, patuloy ni Aling Nena. Noong bata pa si Dion, may mga panahon na sinubukan niyang umalis, magtrabaho sa malayo. Pero laging may paraan si Aling Corazon para pabalikin siya. Walang makakatakas sa kanya. Wala. Umalis si Amara sa parke na may mabigat na puso. Ang mga salita ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya na kayang baliwalain ang lahat ng ito. Nang makauwi, agad niyang tinawagan si Maribel. Maribel, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan nating hukayin ang nakaraan ng pamilya Reyes. Kailangan ko ng mga impormasyon tungkol sa medical records ng ama ni Dion at kahit anong bagay na may kinalaman sa pamilyang ito. Aara, sigurado ka ba? Mapanganib iyan, babala ni Maribel. Hindi ko na po kayang umatras, Maribel. Kailangan kong malaman ang totoo. Para kay Dion, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nagplano sila ni Maribel na magsimulang mag-imbestiga kinabukasan. Sa loob ng bahay, naramdaman ni Amara ang lamig ng hangin. Lumakad siya patungo sa kusina upang uminom ng tubig. Doon niya nakita si Aling Corazon, nakatayo sa harap ng counter. Hawak ang isang matalim na kutsilyo. Hindi ito nagluluto. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay malabo. Hindi. Walang sino man ang makakakuha sa iyo. Mananatili ka sa akin. Hanggang wakas. Bulong ni Aling Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagmamay-ari. Halos baliw. Hanggang wakas. Naramdaman ni Amara ang takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Napaurong siya ng bahagya at ang hawak niyang baso ay biglang nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog ay malakas sa katahimikan ng gabi. Napalingon si Aling Corazon. Ang kanyang mga mata na kanina'y malabo ay naging matalim. Tinitigan niya si Amara at isang nangiting puno ng pagbabanta ang lumitaw sa kanyang labi. Ang nangiti ni Aling Corazon kagabi na puno ng pagbabanta ay patuloy na bumabagabag kay Amara. Ang pagkabaliw sa mga mata nito habang hawak ang kutsilyo, ito ay hindi na lamang simpleng kontrol. Ito ay malalim at mapanganib. Maaga pa kinabukasan, tumawag si Maribel. Amara, may nakuha akong kaunting impormasyon. Batay sa mga lumang record sa mga ospital, nakita ko ang pangalan ng ama ni Dion, si Don Roberto Reyes. Nagkaroon siya ng malubhang kasaysayan ng depression at may sakit sa puso. May mga notes din doon tungkol sa extreme mental stress at emotional strain sa mga huling taon niya. Nagtataka lang ako, Ara, bakit parang hindi siya nabigyan ng sapat na atensyon para sa mental health niya? Nanlamig si Amara. Ang mga salita ni Maribel ay tumugma sa mga sinabi ni Aling Nena. Malalim ang ugat ng problema. Salamat, Maribel. Bulong ni Amara. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Amara ay may tumutulak sa kanya upang maghukay pa. Bumalik siya sa library ni Dion kung saan niya natagpuan ang mga lumang papel. Naghahanap siya at sa likod ng isang makapal na libro, nakita niya ang isang manipis na lumang aklat. Hindi ito mukhang libro. Nang buksan niya, ito ay isang journal, sulat kamay. Mga sulat ito ng ama ni Dion. Walang petsa, ngunit ang mga nilalaman ay puno ng matinding kalungkutan at desperasyon. Pakiramdam ko, bilanggo ako sa sarili kong tahanan. Ang bawat desisyon, bawat hininga ay kinokontrol. Gusto kong tumakas, ngunit wala akong lakas. Ang pag-ibig na ito ay nakakasakal, hindi nagbibigay buhay.
At may isang partikular na pangungusap na nagpalamig sa kanya hanggang buto. Ang aking asawa? Hindi ko na siya nakikilala. Siya ang aking tagapahirap. Nanginginig ang mga kamay ni Amara. Ito ang ebidensya. Ito ang tunay na nangyari sa ama ni Dion. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan, sinubukan muling kausapin ni Amara si Dion. Dion, may nakita ako. May nakita akong mga sulat ng tatay mo. Nag-iba ang ekspresyon ni Dion. Ang kanyang muka ay naging matigas. Ano na naman ba ito, Amara? Bakit ka ba nagpapakialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman? Ang tatay ko ay yumao na. Hayaan mo na siya. Pero Dion, ang mga sulat niya, sinasabi niya na kinokontrol siya ni Nanay Corazon. Sinasabi niya na nasasakal siya. Hindi ba ito mahalaga sa'yo? Halos umiiyak na tanong ni Amara. Tumayo si Dion. Ang kanyang tinig ay malamig. Hindi mo naiintindihan, Amara. Wala kang alam sa mga pinagdaanan namin. Huwag kang mag-akusa sa nanay ko. Masyado kang mapagduda. Nagdudulot ka lang ng gulo. Hindi ko akalain na ganito ka. Pagkatapos, lumabas si Dion. Iniwan si Amara na nakaupo mag-isa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang pagkabigo at sakit ay unti-unting pumalit sa pag-asa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Aling Corazon sa hapagkainan. Ngumiti siya, ngunit may panunuya sa kanyang mga mata. Amara, may bago tayong patakaran sa bahay. Upang mas mapanatili natin ang kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya, ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng bahay maliban kung may mahalagang tawag at kailangan ay nasa harap ako. Nagulat si Amara. Alam niyang ito ay para sa kanya. Ito ay para ihiwalay siya, para pigilan siyang makipag-ugnayan kay Maribel. Pero Nanay Corazon, paano po kung may emerhensya? Tanong ni Amara. Pinipilit na maging kalmado. Ako ang bahala sa lahat ng emerhensya, Amara. Hindi mo kailangang mag-alala. Sagot ni Aling Corazon. Ang kanyang nangiti ay naging matalim. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone ni Amara na nakalagay sa mesa. Saka, hindi maganda ang laging nakatutok sa cellphone. Mas maganda kung nakikisalamuha ka sa amin. Pakiramdam ni Amara ay binusalan siya. Kinuha ni Aling Corazon ang kanyang cellphone at iniwan siya. Nag-iisa, sa gitna ng hapagkainan. Tumingin si Amara sa pintuan kung saan umalis si Dion. Umaasa na babalik ito, na ipagtatanggol siya. Ngunit ang nakita lang niya sa mga mata ni Dion bago ito umalis ay kawalan ng emosyon, walang awa, walang pag-aalala. Tila isang estranghero na nakatira sa loob ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay lubos siyang nag-iisa, bilanggo sa isang bahay na puno ng mga lihim at pagmamanipula. Ang pagkuha ni Aling Corazon ng kanyang cellphone ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa halip na sumuko, lalo lang itong nagpaalab sa determinasyon ni Amara. Hindi siya papayag na apihin. Hindi niya hahayaang maging bilanggo si Dion sa kanyang sariling ina. Alam ni Amara na kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kinabukasan, habang abala si Aling Corazon sa paghahanda ng hapunan at si Dion ay nasa trabaho, lihim na naghahanap si Amara. Sa lumang bodega sa likod ng bahay, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kagamitan, nakakita siya ng isang kahon na may nakasulat na mga lumang dokumento ni Dion. Sa loob ng kahon, nagulat si Amara nang makita ang mga lumang kontrata ng trabaho ni Dion mula sa iba't ibang kumpanya sa malalayong probinsya. Lahat ay nakansela. Kasama ang mga kontrata ay may mga sulat din mula kay Dion para sa kanyang ina, puno ng pagmamakaawa. Nanay, kailangan ko po ito. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ngunit sa likod ng mga sulat na yon ay may mga piraso ng papel na may sulat kamay ni Aling Corazon. Dion, hindi mo ako iiwan. Kailangan mo ako. Nanginginig si Amara. Ito ang patunay na sinubukan ni Dion na kumawala, ngunit laging pinipigilan ng kanyang ina. Ang lalaking ito ay hindi lang mahina, kundi binusalan, kinontrol ang kanyang kalayaan.
Para mas maging matibay ang ebidensya, bumili si Amara ng maliliit na surveillance camera at recording devices. Maingat niyang ikinabit ang mga ito sa mga estratehikong lugar sa bahay, sa living room, sa pasilyo, at isa sa kwarto ni Dion na nakaset sa voice recording lang para sa proteksyon niya at ni Dion. Hindi madali, ngunit kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang marinig ang boses ng katotohanan. Ilang araw, pagkatapos niyang ikabit ang mga kamera, naganap ang biglaang paghaharap. Isang araw, inanyayahan ni Aling Corazon ang buong angka ng mga Reyes para sa isang casual family dinner. Nagulat si Amara. Alam niyang may balak si Aling Corazon. Habang nagtitipon ang lahat sa dining area, nagpalipas si Aling Corazon ng ilang sandali na nagsasalita tungkol sa kanyang pagmamahal sa pamilya at kung gaano niya pinahahalagahan ang kapayapaan sa loob ng bahay. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan niyang iniba ang usapan. Napansin ko lang, simula ni Aling Corazon, na simula nang dumating si Amara, parang may kaunting pagbabago. Nais ko lang sana na maintindihan niya na sa pamilya Reyes, mahalaga ang pagkakaisa. Hindi dapat nagpapaniwala sa mga tsismis at hindi dapat gumawa ng mga haka-haka. May mga taong sadyang mapagkunwari na ang gusto lang ay sirain ang pamilya para sa kanilang sariling kapakanan. Tumingin si Aling Corazon kay Amara at mayroong matalim na ngiti sa kanyang labi. Pakiramdam ni Amara ay sinasaksak siya. Alam niyang siya ang pinapatungkulan. Isang tiyahin ni Dion, si Tita Belen ang biglang nagtanong, "Aba, Maring Corazon, naalala ko noong minsan si Dion parang gusto yatang mag-solo, magtrabaho sa ibang lugar, pero biglang umuwi. May kinalaman ba ito sa sinasabi mo?" Naging tensyonado ang mukha ni Aling Corazon. Ngumiti siya ng pilit. "Ay, Tita Belen, ganoon talaga ang mga bata. Nagbibinata." Pero na-realize rin niya na mas maganda kung nasa tabi siya ng kanyang ina. Hindi niya pinahintulutan si Tita Belen na magsalita pa. Sinubukan ni Amara na magsalita. "Nanay Corazon, hindi po yan ang totoo. Hindi po ako gumagawa ng tsismis. Nais ko lang pong malaman ang katotohanan." Ngunit bago pa matapos si Amara, biglang tumayo si Dion. Ang kanyang mukha ay namumutla. "Amara, tama na. Huwag mo nang guluhin ang hapagkainan. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ang nanay ko, walang ibang ginawa kundi mahalin ako." Naramdaman ni Amara ang pagtataksil na gumapang sa kanyang buong katawan. Tiningnan niya si Dion. Umaasa na ipagtatanggol siya. Ngunit tila isang estatwa lang ito na sumusunod sa script ng kanyang ina. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Amara sa pasilyo, narinig niya ang mahihinang boses mula sa silid ni Aling Corazon. Sinubukan niyang lapitan ng tahimik. "Hindi ko akalain na ganoon siya kabilis gumalaw," sabi ng isang boses, marahil ay isang kamag-anak. At sumagot si Aling Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamay-ari at galit. Aakala niya na kaya niya akong kalabanin. Hindi pa niya alam ang totoong ako. Magbabayad siya ng mahal. Walang makakakuha kay Dion mula sa akin. Walang sino man. Nanginginig si Amara. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga salita ni Aling Corazon kagabi ay nagbigay linaw sa lahat. Isa itong labanan. At sa labanang ito, pakiramdam ni Amara ay mag-isa siya. Ang pagtataksil ni Dion sa hapagkainan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Kinabukasan, agad na tinignan ni Amara ang mga lihim na kamera na ikinabit niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisiyasat niya ang bawat isa. Ang una, walang laman. Ang pangalawa, nabura ang mga recording. Ang pangatlo, na nasa kwarto ni Dion, ay nawawala na. Napakatalino ni Aling Corazon. Napakabilis niya kumilos. Ang lahat ng paghihirap ni Amara ay tila nawalan ng saysay. Hindi siya kayang labanan. Sinubukan ni Amara na lapitan si Miguel, ang nakababatang kapatid ni Dion, na sa tingin niya ay may alam.
Nakita niya ito sa hardin, nagdidilig ng halaman. Miguel, tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay malambing. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Nagulat si Miguel. Naging putla ang kanyang muka at tila takot. Ate Amara, ano po yun? Tungkol kay Nanay Corazon at kay Kuya Dion. May napansin ka bang kakaiba sa kanila? Tanong ni Amara, maingat. Mabilis na umiwas si Miguel ng tingin. Wala po ate. Ganyan lang talaga sila. Wala akong napapansin. Sige po ate, marami pa po akong gagawin. At mabilis siyang umalis, iniwan si Amara na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Bakit takot na takot si Miguel? May alam siya. Sigurado si Amara. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan, muling pinahiya ni Aling Corazon si Amara sa harap ni Dion. Amara, ang luto mo ngayon, parang kulang sa lasa. Hindi ito ang gusto ni Dion. Dapat ay matuto kang magluto ng masarap para sa asawa mo. Nanay, sinubukan ko po ang best ko. Depensa ni Amara. Ang best mo ay hindi sapat, matalim na sabi ni Aling Corazon. Hindi ito ang pamantayan dito sa bahay. Kung hindi ka makakasunod sa mga patakaran, paano mo magagampanan ang iyong tungkulin bilang asawa ni Dion? Naramdaman ni Amara ang pagtaas ng kanyang dugo. Pero nanay, hindi po ba masyado niyo nang kinokontrol ang lahat? Maging ang asawa ko, hindi na makapagdesisyon para sa sarili niya. Amara, biglang sabi ni Dion. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. Tama na, masyado ka ng OA. Ang nanay ko gusto lang niyang maging maayos ang lahat. Kung masyado kang sensitibo, problema mo na yan. Huwag kang mag-ilusyon na may mali sa nanay ko. Ikaw ang problema dito. Ikaw ang nagdudulot ng gulo. Ang mga salita ni Dion ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Amara. Siya, ang kanyang asawa, ay hayagang pumapanig sa kanyang ina at sinisisi siya. Lahat ng pagdududa, lahat ng sakit ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Nawalan na siya ng pag-asa. Umalis si Amara sa hapagkainan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagkulong siya sa kanyang silid. Wala na siyang lakas. Gusto na niyang sumuko. Tinawagan niya si Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak. Maribel, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang sumuko. Hindi ko na kaya. Pinagtaksilan ako ni Dion. Ang lahat ng ebidensya ko nawala na. Wala akong laban. Amara, huwag kang susuko. Sabi ni Maribel, ang kanyang boses ay matatag. Kung ganoon ang reaksyon nila, ibig sabihin ay malapit ka na sa katotohanan. Hindi ka maaaring sumuko ngayon. Meron pa tayong huling pag-asa. Ang sinabi ng kapitbahay mo tungkol sa pagkamatay ng ama ni Dion at si Miguel. May alam si Miguel, Amara. Kailangan mong kausapin si Miguel. Hanapin mo ang huling pahiwatig, Amara. Huwag kang susuko para kay Dion. Ang mga salita ni Maribel ay parang munting apoy sa kadiliman. Oo, si Miguel. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng takot. May alam siya. At ang alaala ng litrato ng ama ni Dion na may malungkot na mga mata ay bumalik sa kanya. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Amara. Lihim siyang lumabas sa kanyang silid, patungo sa kusina para uminom ng tubig. Habang dumadaan sa sala, narinig niya ang mahihinang boses mula sa silid ng isa sa mga kamag-anak. Si Miguel iyon at kasama niya ang isang tiyahin. Naalala ko pa rin ang mga huling araw ni tatay. Bulong ni Miguel. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sabihin ang totoo. Pero walang sino man ang naniwala sa kanya. Biglang tumindig ang balahibo ni Amara. Walang sino man ang naniwala sa kanya. Ang mga salita ng ama ni Dion sa journal ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit bago pa niya marinig ang iba, napansin ni Miguel si Amara na nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla at mabilis siyang tumalikod, nagmamadaling umalis. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang mga salita ni Miguel, sinubukan niyang magsalita,
Pero walang sino man ang naniwala sa kanya ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Si Miguel ang susi. Siya ang huling piraso ng puzzle. Hindi siya susuko. Kinabukasan habang nag-iisa si Miguel sa hardin, inutusan siyang magligpit ng mga gamit. Lumapit si Amara sa kanya. Hindi na nagkunwari. Miguel, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng sinseridad. Alam kong may alam ka. Nakita ko ang takot sa mga mata mo. Tulad mo, takot din ako. Pero hindi na ako pwedeng umatras. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Para sa tatay mo at para kay Dion. Tumingin si Miguel kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at takot. Hindi ko po maintindihan, Ate Amara. Hindi mo man sabihin, nakikita ko ang sakit sa'yo, Miguel. Patuloy ni Amara, umupo sa tabi niya. Naranasan ko na rin ang pakiramdam na mag-isa, ang pakiramdam na walang nakikinig. Pero kung magsasama tayo, mas malakas tayo. Hindi lang ako ang mag-isa sa paghahanap ng katotohanan. Nandyan si Maribel, ang kaibigan ko. At kung magsasalita ka, mas marami ang makakarinig. Biglang napayuko si Miguel. Nagsimula siyang umiyak, mahina lang sa una. Pagkatapos ay naging malakas na hikbi. Ang nanay ko. Siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang tatay ko. Lagi siyang kinokontrol, Ate Amara. Hindi niya pinapayagan si tatay na maging masaya. Pati ang mga gamot ni tatay sa puso. Minsan, sinasadyang niyang itago para hindi inumin ni tatay. Nanginginig si Amara. Mas matindi pa sa inaakala niya. At ang pagkamatay ng tatay mo, Miguel, aksidente lang ba iyon? Umiling si Miguel. Hindi, Ate Amara. Isang araw, narinig ko si tatay umiiyak. Sinasabi niyang hindi na niya kaya ang buhay. At narinig ko si nanay, sinasabi, kung ayaw mo nang mabuhay, Dion, bahala ka. Pero ate, may iniwan si tatay. May itinatago siya. Ano iyon, Miguel? Nasaan iyon? Tanong ni Amara, ang kanyang puso ay kumakabog. Isang lumang journal, ate. Gusto ni tatay na malaman ng lahat ang totoo. Nakatago sa lumang bahay bakasyonan namin sa probinsya. Hindi yun alam ni nanay. Bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng takot ngunit determinasyon. Agad na tinawagan ni Amara si Maribel. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang kumpisal ni Miguel at ang tungkol sa journal. Mabilis na nagplano sila. Kinailangan nilang makuha ang journal na yon. Nang sumunod na araw, habang abala si Aling Corazon sa simbahan at si Dion ay nasa opisina, nagkunwari si Amara na may emergency sa kanilang probinsya at kailangan niyang umuwi. Sa tulong ni Miguel, nakakuha siya ng kopya ng susi ng lumang bahay bakasyunan. Nagpunta sila ni Maribel doon. Matagal nilang hinanap. Sa ilalim ng isang lumang sahig, nakita ni Amara ang isang manipis na kahoy na kahon. Sa loob noon ay isang lumang journal. May nakasulat na, para sa aking mga anak. Sa pabalat, nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan niya ang journal. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga salaysay ng paghihirap, ng pagmamalupit sa isip, at ang matinding pagkontrol ni Aling Corazon. May isang particular na entry na nagpalamig sa kanya. Ang paglalarawan kung paano sinasadya ni Aling Corazon na itago ang mga gamot sa puso ng ama ni Dion at ang patuloy na paninisi at pagpaparamdam na siya ay walang silbi. Ang huling entry ay isang paalam. Sinasabi niyang hindi na niya kaya ang sakit at umaasa siyang darating ang araw na malalaman ng kanyang mga anak ang katotohanan. Ito na, ang pinakamalaking ebidensya. May nakita rin silang isang lumang flash drive na nakasabit sa loob ng journal. May label na huling mensahe. Nagbalik sina Amara at Maribel na may dalang bomba ng katotohanan. Sa bahay si Aling Corazon ay tila kampante. Ang kanyang ngiti ay mas naging matamis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamay-ari. Naisip niya na nagtagumpay siya sa pagkontrol kay Amara. Kinagabihan, lihim na nagpadala si Amara ng mensahe sa lahat
Nang pangunahing miyembro ng pamilya Reyes, mga tiyahin, tiyuhin at mga pinsan, iniimbitahan sila sa isang emergency family meeting kinabukasan ng gabi. Sinabi niya na lilinisin ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Nakatanggap din si Aling Corazon ng mensahe. Ngumiti siya ng malamig. Inaakala mo na kaya mo akong kalabanin, Amara? Ito ang huling paghaharap mo. Ikaw ang magiging talunan. Ngunit sa mga mata ni Amara, mayroon ng apoy. Hindi siya susuko. Ang gabi ng paghaharap ay dumating. Ang malaking hapagkainan ng pamilya, Reyes ay puno ng mga miyembro ng pamilya, mga tiyuhin, tiyahin, at mga pinsan. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi masabing tensyon. Nakaupo si Aling Corazon. Sa dulo ng mesa ang kanyang mukha ay kalmado, halos nagtatagumpay. Nagawa niyang ipamukha kay Amara na siya ang kalaban. Nakita ni Amara si Dion, nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, walang suporta, walang awa. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Simula ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may katatagan. Mayroon po akong mahalagang bagay na nais ibahagi sa inyo. Tungkol po ito sa kapakananan ng pamilya Reyes, lalo na kay Dion. Ngumiti si Aling Corazon na parang nagmamaliit. Ano na naman ito, Amara? Hindi mo na naman ba titigilan ang paghahanap ng gulo? Ngunit hindi pinansin ni Amara si Aling Corazon. Kinuha niya ang isang USB drive. Mayroon po akong mga ebidensya na magpapaliwanag kung bakit ganito ang takbo ng buhay ni Dion at kung bakit nangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari sa pamilyang ito. Sinimulan ni Amara ang audio recording mula sa kanyang cellphone. Ang boses ni Aling Corazon ay umalingaw-ngaw sa silid. Sinasabi ang mga mapanirang salita, ang pagmamanipula kay Dion. Narinig din ang mga pag-iyak ni Dion, ang mga pagsusumamungo niya. Nagulantang ang pamilya, may mga bumulong, may mga nagulat. Si Dion ay nanatiling nakaupo, ang kanyang mukha ay putlang-putla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito po ay isang bahagi lamang, patuloy ni Amara, at ipinakita niya ang ilang recovered surveillance video na nagpapakita ng pagmamanipula ni Aling Corazon sa mga gamit ni Dion, ang pagharang niya sa mga tuwag, at ang pagbabanta. Mga kasinungalingan, mga pinutol na recording, hindi iyan totoo. Sigaw ni Aling Corazon, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Si Amara ay sinungaling. Ang gusto lang niya ay sirain ang pamilya natin. Ang gusto lang niya ay ang pera ni Dion. Hindi po. Depensa ni Amara. Hindi po ito tungkol sa pera. Ito po ay tungkol sa katotohanan. Ito po ay tungkol sa tatay ni Dion. Doon na iprinesenta ni Amara ang pinakamabigat na ebidensya, ang lumang journal ng ama ni Dion at ang flash drive. Ito po ang journal ng tatay ni Dion, si Don Roberto Reyes, at ito po ang kanyang huling mensahe. Ang tatay ni Dion po ay hindi namatay dahil sa aksidente. Siya po ay pinahirapan ng nanay Corazon sa pamamagitan ng matinding mental at emosyonal na pang-aabuso hanggang sa bumigay ang kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasalang-alang niya ang journal. May isang tiyahin na nagsimulang umiyak. Ang buong silid ay nabalot ng gulat at galit. Kasinungalingan. Lahat iyan ay kasinungalingan. Inimbento niya lang iyan. Sigaw ni Aling Corazon. Ang kanyang boses ay tila baliw. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At bigla siyang sumugod kay Amara. Tila gustong manakit. Ngunit bago pa niya maabot si Amara, bigla siyang kumuha ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Isang kutsilyong pambukas ng sulat, ngunit matalim. At sa halip na saksakin si Amara, hinawakan niya si Dion sa pulso at hinila siya. Walang makakakuha sa'yo sa akin, Dion. Sa akin ka lang. Akin ka lang. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang demonyo. Tayo lang, Dion. Tayo lang ang pamilya. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa labas. Ang pintuan ay bukas
Mabilis na hinila ni Aling Corazon si Dion patungo sa sasakyan. Nagulat ang lahat. Walang nakakilos. "Nanay, bitawan mo ako. Nanay!" Sigaw ni Dion. Ngunit ang kanyang boses ay mahina. Puno ng takot. Hinarurot ni Aling Corazon ang sasakyan papalayo sa bahay. Naiwan si Amara at ang buong pamilya sa matinding gulat at desperasyon. Ang sasakyan ay nawala sa dilim ng gabi, dala ang lalaking mahal ni Amara at ang isang inang nabaliw sa pagmamay-ari. Kagulo ang lahat. Ang sasakyan ni Aling Corazon ay mabilis na humarurot sa dilim, dala si Dion na ngayon ay hawak niyang bihag. Si Amara, kasama si Maribel at ang mga pulis na agad niyang tinawagan, ay mabilis na humabol. Nanginginig ang buong katawan ni Amara, ngunit ang tanging nasa isip niya ay si Dion. Nasaan sila pupunta, Maribel? Saan posibleng dalhin ni Aling Corazon si Dion? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng takot. May lumang bahay bakasyonan sila sa Batangas, Amara. Sagot ni Maribel. Nabanggit mo iyon kanina. Kung saan ninyo nakuha ang journal, baka doon. Agad nilang sinabi sa pulisya ang posibleng lokasyon. Nagsimula ang isang mabilis na paghabol sa kalsada, kasama ang sirena ng pulisya na umalingaw-ngaw sa gabi. Samantala, sa bahay ng mga Reyes, matindi pa rin ang kaguluhan. Nagsisisi ang mga kamag-anak sa hindi nila pagpansin sa mga senyales. Si Miguel, na ngayon ay wala ng takot, ay humarap sa pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na kayang itago ito, bulong ni Miguel. May iniwan si tatay, para ito sa ating lahat. Kinuha ni Miguel ang lumang journal mula kay Amara na naiwan ito sa mesa. Binuksan niya ito at ipinakita ang huling entry. Binasa niya ang mga salita ng kanyang ama, ang mga salaysay ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagiging bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ang lahat ay nakakapanindig balahibo. At ito, sabi ni Miguel, habang inilalabas ang maliit na flash drive. Ito ang huling mensahe ni tatay. Ikinabit niya ang flash drive sa laptop. Isang lumang video ang lumabas. Naroon ang ama ni Dion, payat, malungkot, at may matinding sakit sa kanyang mga mata. Kung naririnig ninyo ito, simula ng ama ni Dion, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng sakit. Ibig sabihin, wala na ako. Hindi ako namatay dahil sa aksidente. Hindi ko na kaya ang pagpapahirap na ginagawa sa akin ng aking asawa, si Corazon. Kinokontrol niya ang bawat galaw ko, ang bawat hininga ko. Itinatago niya ang aking mga gamot. Sinisiraan niya ang aking isip. Umaasa akong isang araw, malalaman ninyo ang totoo. At sana, iligtas ninyo si Dion. Huwag ninyong hayaang mangyari sa kanya ang nangyari sa akin. Iligtas ninyo siya mula sa pagmamahal na nakakasakal. Natahimik ang buong pamilya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding gulat, sakit, at pagsisisi. Ang video ay nagbigay linaw sa lahat. Samantala, sa lumang bahay bakasyonan sa Batangas, nakakulong si Dion sa isang silid. Si Aling Corazon ay nakaupo sa tabi niya. Kinakausap siya ng mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Dion, anak ko, sabi ni Aling Corazon. Hinahaplos ang buhok ni Dion. Ngayon, wala nang makakaagaw sa'yo sa akin. Tayong dalawa lang. Babalik tayo sa dati. Anak ko, tulad ng dati, bago dumating ang sino mang gustong sumira sa ating pamilya. Tiningnan ni Dion ang kanyang ina. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng takot at pagsumite, nakita niya ang totoong mukha ng kanyang ina. Hindi na ito ang nanay niya. Ito ay isang babaeng nabaliw sa pagmamay-ari. At sa wakas, nawala ang kanyang takot. Pinalitan ito ng galit at kalungkutan. Nanay, mahina niyang sabi. Hindi na ito pagmamahal. Sakit na ito. Biglang ninaramdam niya ang pag-uga ng lupa. May mga sirena ng pulisya na papalapit. Hindi! Sigaw ni Aling Corazon, mabilis na tumayo.
Hindi sila pwedeng makarating dito. Akin ka, Dion! Akin ka! Pumasok ang pulisya sa loob ng bahay. Kasama nila si Amara at Maribel. Nakita ni Amara si Dion, nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kalungkutan. Nang makita ni Aling Corazon si Amara, sumugod siya. Hawak ang kutsilyong pambukas ng sulat. Hindi mo siya makukuha sa akin. Masisira ka. Ngunit mabilis na hinarangan siya ng mga pulis. Mahigpit siyang pinigilan. Nagpumiglas si Aling Corazon, sumisigaw, umiiyak. Dion! Anak ko, wag mo akong iwan. Hinabol ni Amara si Dion. Niyakap niya ito ng mahigpit. Pakiramdam ni Dion ay ligtas na siya sa kanyang mga bisig. Sa labas ng bahay, iginagapos na si Aling Corazon ng mga pulis. Tumingin si Dion sa kanyang ina, na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may matinding pagnanais na makontrol. Ang kanyang mukha ay puno ng kalayaan, ngunit may bahid din ng matinding sakit. Ang paglaya ay nagsisimula pa lang. Ang gabi ng pagliligtas ay nag-iwan ng malalim na bakas sa lahat. Si Aling Corazon ay dinala sa isang mental health facility. Bagamat masakit, alam ni Dion na ito ang tanging paraan para magsimula ang pagpapagaling ng kanyang ina at para na rin sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang araw, binisita ni Dion ang kanyang ina. Nakaupo si Aling Corazon, malabo ang tingin, ngunit may bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata. Dion, anak ko, bakit mo ako iniwan? Pinilit ni Dion ng ngumiti. Hindi po kita iniwan, nanay. Nandito pa rin po ako. Pero kailangan nating magpagaling. Kailangan nating intindihin kung ano ang nangyari. Sa mga oras na yon, naramdaman ni Dion ang bahagyang kalayaan. Sa wakas, malaya na siya sa mga tanikala ng takot. Ngunit kasabay niyon ay ang matinding kalungkutan para sa inang nawalan ng sarili dahil sa pagmamay-ari. Pagbalik ni Dion, matagal silang nag-usap ni Amara. Sa kauna-unahang pagkakataon, lubusan siyang nagbukas. Isinalaysay niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula pagkabata, ang bawat pangyayari, kung paano siya kinontrol ng kanyang ina, ang bawat pagtatangka niyang kumawala, ang bawat pananakot at pagmamay-ari. Umiyak si Dion at umiyak din si Amara. Patawarin mo ako, Amara, bulong ni Dion. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, sa pagiging mahina ko, sa hindi ko pagtatanggol sa iyo. Hinawakan ni Amara ang kanyang kamay. Hindi, Dion, hindi mo kasalanan. Ikaw ang biktima. Ang mahalaga, ngayon, alam na natin ang totoo at handa akong maging kasama mo sa pagpapagaling. Nang sumunod na linggo, nagpasya sina Amara at Dion na umalis sa lumang bahay ng mga Reyes, isang bagong simula. Naghahanap sila ng isang maliit at cozy na apartment sa labas ng syudad. Magkasama silang pumili ng bawat piraso ng muebles, bawat kulay ng pintura. Ang bawat dekorasyon ay sumisimbolo sa kanilang bagong simula. Ang pagpapagaling ay isang mahabang proseso. Nagpunta sila sa therapy, kapwa individual at bilang mag-asawa. Dahan-dahan, natutunan nilang magtiwala muli sa isa't isa. Ang bawat hawak kamay, bawat mahinang bulong ng pagmamahal, bawat simpleng pag-uusap ay nagpapatibay sa kanilang koneksyon. Isang hapon, dumalaw si Miguel sa kanilang bagong apartment. Masaya ang kanyang mukha at may liwanag sa kanyang mga mata. Ate Amara, Kuya Dion, bati niya. Salamat. Niyakap ni Dion ang kanyang kapatid. Ang kanilang relasyon ay nagsimulang maghilom. Si Miguel din ay nagsisimula na sa kanyang sariling pagpapagaling. Sa wakas ay malaya na sa bigat ng lihim na matagal niyang tinago. Sa isang dapit hapon, nakaupo sina Amara at Dion sa balkonahe ng kanilang apartment. Hawak ni Amara ang kamay ni Dion. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang mga kulay nito ay naghalo sa kalangitan. Masaya ako, bulong ni Amara. Masaya akong kasama ka dito. Hinalikan ni Dion ang kanyang noo.
Salamat sa iyo, Amara. Ikaw ang nagpalaya sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay hindi pagmamay-ari. Hindi ito pagkontrol. Ito ay paglaya. Paglaya na maging ikaw, na magmahal ng walang takot, at magkasama silang magpagaling. Ang paglalakbay ay mahaba pa, ngunit sa piling ng isa't isa, alam nilang kaya nilang harapin ang anumang pagsubok. Ang kanilang pag-ibig ay isang bagong umaga, puno ng pag-asa at kalayaan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara at Dion. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at sa paglalakbay ninyo sa bawat kabanata ng Ang Anino sa Bahay ng Pag-ibig. Buong puso ko pong isinulat ang bawat linya, bawat emosyon, at bawat pagsubok na pinagdaanan ni na Amara, Dion, at ng kanilang pamilya. Naway nadama ninyo ang init, ang sakit, ang pag-asa, at ang pagmamahal na aking inilalaan sa bawat pahina. Ang pagsusulat ay isang paglalakbay at mas nagiging makabuluhan ito dahil sa inyong pakikinig at pag-unawa. Naway ang istoryang ito ay nagbigay ng liwanag at inspirasyon. Ito ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagmamay-ari, kundi pagpapalaya, na sa bawat sugat ng nakaraan may pag-asa para sa pagpapagaling, na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa ating sarili. At sa huli, ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang magpapalaya sa ating lahat at magtutulak sa atin patungo sa isang mas matatag at malayang pag-ibig. Nagpapasalamat po ako sa inyong oras, sa inyong mga luha, at sa inyong mga ngiti habang nakikinig. Naway manatili sa inyong puso ang mensahe ng pag-asa at ang kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapagaling. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa istoryang ito. Mahalaga po ang inyong mga komento para sa amin. Muli, maraming salamat po at hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig.